Hello Aquarius! Ito yung reading mo para sa araw na to or sa mga susunod na araw. Ito ay timeless reading kaya hindi ko na ito nilagyan ng specific na date kung kailan mo matsyempuhan yung perfect timing na ma-receive mo yung mga mensahe na nandito. Thank you so much sa ating mga subscribers na abot na natin 31K sa aking YouTube. Thankful and grateful sa inyong support at pagsubaybay. At kung di nyo pa po na like and follow yung aking FB page and Instagram, pati na rin yung aking TikTok pa, like and follow na rin po. Send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Kung magbubuo kayo ng personal reading, yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. Ano muna yung overall energy ninyo, Aquarius? Mahirap balasahin to guys, maano siya. Pag ganito hindi kaya nung kamay ko. Kaya dinidiskarte natin ng balasa. Overall energy mo, Aquarius, ay kapareho nung kay Libra, morality. Pero kay Libra, ito ay possible outcome niya. So yun naman yung overall energy mo is morality. Pagdating naman sa possible outcome ni Aquarius, oh, ano ba yan? Naghiraman kayo ng barahan ni Libra, Aquarius. Nagkopyahan kayo. Ayan, oh. Oh, nagkabaliktad lang kay Libra. Ito yung overall energy niya. At ito yung possible outcome. Ikaw naman, ito yung possible outcome mo. And ito yung, ito yung overall energy mo. Tapos ito naman yung possible outcome mo. Nagkopyahan kayo. Meron kang, hindi pala kay Libra itong morality, sorry. Pero, reinvention, transformation, erase. Ito lang pala yung pareho kayo. Okay. Ito yung current na sitwasyon mo, Aquarius. Hindi ko alam kung nalilito ka ba dito, kung gagawin mo yung dapat gawin, yung tamang gawin, o yung gusto mong gawin, pero mali. Ito yun eh, magdi-decide ka, mamimili ka eh. Yung tamang gawin o yung hindi tama pero yun yung gusto mo o yun yung madali. Yung mahirap pero yun yung tamang proseso, o bahala ka mamili. Pero ito yun, parang ano ka, ano ba tawag dito, yung hindi mo alam ano yung dapat mong gawin dito sa current na sitwasyon mo, pwedeng nako-confuse ka. Tapos yung possible outcome mo is about transformation. Okay. Ang mafe-feel ko rito, pwedeng mamimili ka kung may stuck ka dyan sa sitwasyon mo na ganyan, o gagawin mo na lang yung tama para sa pagbabago mo. Kasi ang outcome mo ay transformation eh. So, pwedeng dito nako-confuse ka pero baka in the end gagawin mo pa rin kung ano yung tama, Aquarius. So, thumbs up pagdating doon. Diba? Kasi yung iba gusto nila easy. Pero mali naman. Yun naman yung mali. Pero kung ako tatanungin, di bali lang mahirap. Basta yun yung tama. Diba? May tinuturong lesson sa iyo. So, mukhang yun naman yung gagawin mo dito. Pwedeng nako-confuse ka lang dito nung una, dito sa present mo, pero yung eventually, yung outcome mo, sa tama rin naman mapupunta, pipiliin mo pa rin yung pinakatamang gagawin. No? So, pagdating dyan, okay yan. Uy, plenty of material things daw, Aquarius. O, busog. Busog sa material, sa mga grasya. Ayan, no, punong-puno ng mga prutas dyan. Very abundant.
Pagdating sa needs mo siguro, wala kang magiging problema. Mukhang covered ka, no? Provided ni universe yung mga pangangailangan mo. News is on the way. Sana maganda to. Makakatanggap ka daw ng balita, Aquarius. Ihanda mo na yung sarili mo. At sana maganda yung balita na makukuha mo. Yun lang. Merong wedge, kalso, no? May kumakalso dito sa gusto mo mangyari. Kung ano man ito. May sumisingit, may humaharang, may umiepal. Tao man, bagay, sitwasyon, no? Yan. Merong epal. May istorbo dun sa ano mo, sa gusto mong mangyari. Okay? Panira moment. Tingnan muna natin love life mo, Aquarius. Excuse me. Pwedeng madidismaya ka dito sa person mo. Hindi mo hindi mo makuha yung gusto mo makuha sa kanya. Halimbawa, meron kayong issue. Instead na itong tao na to mag-open up, lalong hindi. Opposite siya nung gusto mong mangyari. The more na ina-expect mo na dapat nag-open up siya, ito dapat yung gagawin niya, lalong yung kabaliktaran pa yung ginagawa. Okay. So, feeling mo may unfair dito. Isa pa yun, no? Parang merong nakakaramdam sa inyong dalawa kung sino man sa inyo na unfair. Unfair yung ginagawa nito. Unfair yung treatment. Unfair yung approach. May detach dito. Whether ikaw yan o siya. Kasi pwedeng ikaw, pwedeng siya yan. Pwedeng energy mo, energy niya. Okay. Etong tao na to, instead na makikumonek siya, makikonek, kung may issue man kayo, conflict, lalong dinedetach niya yung sarili niya, o kung ikaw yan. Instead na, yun nga, yung gusto mo mangyari, yung opposite yung ginagawa. Kaya ikaw tuloy na frustrate, no? Nai-stress. Okay, ano pa yung ibang energies? Wow, the sun. Okay. Meron pa ring disconnection dito. Ayan, the Four of Swords. Meron talaga dito na gusto niya muna. Siguro gusto ng person na to magkaroon ng space. Whether ikaw yan o siya. Muna? Yung distansya muna. Time out muna. Yun yung gusto niya mangyari. Hindi ko alam kung may pinag-iisipan din to. No? Gusto muna niya dumistansya, disconnect muna habang nag-iisip siya. Mukhang may pinag-iisipan, ha? Kung ikaw man yan o yung person mo, ha? Pero baka ikaw kasi yan, eh. Pero huwag kang mag-alala, magkakaroon ng kaliwanagan dito sa sitwasyon mo. Ayan yung Sun card. Magkakaalaman din kung ano yung totoo. Lilitaw at lilitaw. Marireveal yung mga shadows. Marireveal at marireveal kung ano yung mga hidden dyan. Lilitaw at lilitaw yung katotohanan. So, maganda naman yung patutunguhan. Kasi, pangit man maganda yan, no? At least marireveal. Hindi ka maiiwan sa shadows na puro question mark na lang. Walang conclusion.
Walang malinaw na conclusion pagka ganun. Pero dahil may sun card yun nga, no? Pwedeng yung outcome is magiging maganda. Manuneutralize ng sun yung mga negative energies eh. Pwedeng ganun eh. Clarity, truth, revelation, possible na magandang outcome. Okay? Pwede may water sign dito. Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, no? Pwedeng you're dealing with a water sign. Ayan na yung sinasabi ko eh. Yung Four of Swords, gusto muna ng time out. Kung hindi man ito about romantic, pwedeng time out sa ibang bagay. Kung halimbawa sa trabaho, overwhelmed ka na sa trabaho mo, overworked, burnt out. Pwedeng ito yon. Kailangan mo ng bakasyon, kailangan mo ng break. Yung makapag-unwind ka man lang, makapag-relax, kumbaga yung kahit isang araw na wala mo nang iisipin na trabaho o gagawin na trabaho. Para naman yung ma-replenish and ma-recharge ka naman. O, pwedeng ganun. Time out muna sa stress, time out muna sa mga obligasyon o kung ano man, etc. Kung ano man yung nag-a-apply sa iyo. Okay. So, ang nakikita ko dito with the King of Cups, parang ikaw being sure sa kung ano ba talaga yung totoong desire ng puso mo. No? Kung hindi ka man nagpapakatotoo, ay yun yung nire-remind sa iyo ni King of Cups. No? Kumbaga, pwedeng remember who you truly are, or kung ano ba talaga yung totoong feelings mo. Bakit mo i-deny kung yun talaga yung totoong nararamdaman mo? Ano tawag dito, yung maging truthful ka, maging honest ka sa kung ano talaga yung gusto mo, yung love mo, yung feel mong gawin o ano man. Ito yung sinasabi. Okay. So, tignan na natin yung closing message or advice para sa iyo, Aquarius. Bakit mo iintindihin yung sasabihin ng iba? Bakit mo i-allow na diktahan kanila kung ano yung dapat mong maramdaman? Ikaw yung nakakaramdam eh. Di ba? Yung puso mo nandyan sa iyo eh. Ikaw mas nakakaalam kung ano talaga yung mahal mo, yung gusto mo. So, bakit ka makikinig sa kanila? Bakit mo hahayaang husgahan kanila based doon sa totoong ikaw or nararamdaman mo? Ayun yun eh. Magpapanggap ka, magpaka-plastic ka, bakit? Diba? Dahil may masasabi sila sa'yo. Okay. Closing message, advice para sa iyo, Aquarius. Love is patient and kind always. Have patience. Dugtungan mo pa raw yung pasensya mo. Aquarius, kung tungkol man saan ito, sa tao ba to, sa kalagayan mo, sitwasyon o relationship mo. Be patient. Kung talagang love mo yan, be patient. Okay, Aquarius, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.